Magandang umaga po sa inyong lahat na taga-RGCF at sa lahat po ng nanonood. Iniimbitahan ko po kayo na magdiwang po tayo ng kabutihan ng ating Panginoon, especially sa mga panahon na katulad nito. Magkaroon po tayo ng courage, magkaroon po tayo ng talagang excitement na magpuri po sa Panginoon dahil meron po siyang gagawin sa mga buhay natin. Tayo po sama-samang magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Pumalakpak po kayo dyan sa mga bahay nyo, wag po kayo mahiya. Alleluia. 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 Minsan pa, alleluia. 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 Hallelujah. Alleluia. Alleluia. Minsan pa. Alleluia. Alleluia. Sama-sama na magpuri. Sama-sama na magpuri. Umawit ng alleluia. Isigaw. Isigaw na ang papuri sa ating Diyos Ama. Palakpak. Ipalakpak ang mga kamay, umindak na sabay-sabay. Dahil talunan na ang kaaway, atin na ang tagumpay. Hallelujah! 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 Sama-sama ng magpuri, bumawig ng hallelujah. Isigaw! isigaw Na ang papuri sa ating Diyos Ama. Ipalakpak! Ipalakpak ang mga kamay, umindak na sabay-sabay. Dahil talunan na. Talunan na ang kaaway, atin na ang Sabay-sabay po tayo. Hallelujah! tagumpay. Hallelujah! 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 Hallelujah. Hallelujah! Sama-sama! Sama-sama ng magpuri, umawit ng hallelujah! Isigaw na ang papuri Sa ating Diyos Ama. Ipalakpak! Ipalakpak ang mga kamay, Umindak ng sabay-sabay dahil talunan na. talunan na ang kaaway, Atin na ang tagumpay. Hallelujah! 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 Hallelujah. Hallelujah! 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 Suling pagkakataon. Hallelujah. Yes, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa ginawa mo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo para sa amin, O God. Kaya nga po, Lord, kahit madilim ang paligid, nakikita namin, Panginoon, yung katagumpayan, O God, sa kabila ng lahat ng ito, O God, dahil kasama ka namin at ang lahat ng nasa iyo, Panginoon, ay nagtatagumpay. Thank you, Lord. Hallelujah. The weapon may be formed, but it won't prosper.
When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Come on, let's sing. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. I'm not backing down from any giant, 'cause I know how the story ends. Yes, I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh. Yes, Lord. We believe, we declare, we have the victory. Yes, we have the victory. Come on, sing. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Come on. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil. You turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna say, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to
worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. Oh, I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are, you are, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, my Jesus. That is who you are. Even when I don't see it, you work. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you work. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. 'Cause even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise
Hallelujah. Yes, thank you, Lord. And we bless your name once more. Thank you, Jesus. You're indeed a great God, a good God. God who never ceases to bless us, to care for us, to prosper us, to embrace us, and to let us know that you love us so much. Maraming salamat sa umagang ito, Panginoon. Nakakamangha ang iyong kagandahan loob sa aming mga buhay. Talagang umisan di po namin maunawaan, namamangha na lamang po kami sa iyong ginagawa. Umisan, hindi namin alam kung bakit nangyayari at kung paano nagkakaganon. At nakikita na lang namin, Panginoon, kung paano dumarating sa amin yung mga masaganang bagay, yung mga biyaya na talagang hindi namin maipaliwanag. Ito ay sa dahilan na ikaw ay totoong makapangyarihan at Diyos ng Himala. Hallelujah! And that's why we want to thank you for that. We want to glorify your name this morning, recognizing your goodness, your kindness, and your love toward us. Nais lamang namin po magbalik ng kapurihan at pagpasalamat. Salamat po sa buhay, sa kalakasan, sa kasapikan na sumamba sa iyo sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon. Nais naming ikaw lamang ang maitaas. At sa kalagitnaan namin ngayong umaga, ikaw lamang ang mapapurihan. Ikaw lamang ang mahayag. Ikaw lamang ang makita ang iyong kagandahan. Ang iyong kaluwalhatian lamang ang aming mamamasdan, Panginoon. At walang ibang pag-uusapan, kundi ikaw lamang, Jesus. Ikaw at ang iyong kagandahan loob sa aming mga buhay. Walang ibang itataas sa lugar na ito. Walang ibang itataas sa aming mga buhay, kundi ang pangalan mo lamang, Jesus. At ang iyong tinapos na gawa doon sa krus. Hallelujah! Hallelujah! And so, Lord, ngayong umaga, tanggapin mo ang aming pagpupuri. Tanggapin mo ang aming pagpapasalamat. Tanggapin mo, Panginoon, ang lahat ng aming pagsamba. Ikaw lamang, hallelujah! Promise me light in the darkness, my God, that is who you are. Amen! Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are! Woo! Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. Amen! That is who you are. Woo! Hallelujah! That is who you are. 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 Woo! Yes, Lord! Hallelujah! That is who you are! The great God, the living God. Hallelujah! Ever faithful, ever loving. Ikaw yan, Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord, and good morning, church. Thank you, praise team. Hallelujah. God is indeed a good, good God. This is the day that the Lord has made, and so therefore we will rejoice and will be glad in it. Welcome po sa ating online Sunday worship service this October 18. Amen. Hallelujah. At sa magandang araw po na ito ng linggo, tayo po ay patuloy na magkakasama sa biyaya po ng Panginoon upang sama-samang magpuri, sumamba, magpasalamat at tumanggap po ng mga kapahayagan mula sa Panginoon Diyos sa pamagitan ng mga salita na magbibigay po sa atin ng kalakasan at lalong katatagan sa ating pong mga pananampalataya. Amen.
Praise the Lord. So, minsan pa ay damating po sa inyo ang ating gawain na ngayong araw na ito na laging nasa mabuting pag-iingat ng ating Panginoon Diyos, sumasagana sa kanyang biyaya at laging ligtas sa anumang kapahamakan at lalo na po sa banta ng COVID-19. Kumusta na po kayo? Matagal-tagal na rin po tayo hindi nakikita at nasasabik na po ako na magkasama-sama tayo one day, the soonest possible time na makabalik na po kayo dito sa church at tayo po ay sama-samang magpupuri sa Panginoon. Kagaya ng inawit natin kanina, sama-sama ng magpuri at sabay-sabay tayong aawit ng hallelujah. Amen? Praise God. Glory to the name of Jesus. Welcome, church, ka-RGCF, at sa lahat po ng ating mga kaibigan, mahal sa buhay, na nakatune in po sa ating gawain ngayong umaga. Hallelujah. So gisingin na po ang lahat ng mga kasama sa bahay. Sama-sama na po tayong magpuri, magpasalamat sa Panginoon. At ngayong umaga tayo po ay sabay-sabay na magpapahayag ng kanyang mga salita. Yes. So, minsan pa tayo po ay sabay-sabay na magpahayag ng mga salita ng ating Panginoon Diyos that I believe ay katotohanan na kung magiging kapahayagan po sa atin ay kasiyahan naman po sa ating lahat. And so therefore, we can always declare the Word of God sapagkat alam natin ito po ay kapangakuan ng Diyos na naging kaganapan sa pamagitan po ng tinapos sa gawa ng ating Panginoon doon sa krus. Hindi po tayo magsasawa kahit na nga po sabihin nila na hindi pa naman naging kaganapan, but we will never cease to declare. Why? Kasi po salita po ito ng Diyos. Amen po ba? Hindi po yan nagbabago. At mananatiling totoo yan magpakailan-kailan pa man. Amen? So expect good things to happen even in this time of crisis. And if you're ready, you may place your hand on top of your chest as a gesture that your heart believes. And as our hearts believe, then our mouth shall confess. If you're ready, let's go. Lord, thank you because you're the one doing great things in my life. You never stop doing good, and I expect greater things to happen this day and the rest of my life. My life is secured in Christ. I am prosperous because of the presence of Jesus in my life. I am the head and not the tail. I am on top and not at the bottom. My business is established, flourishing and growing. Increment and promotion is mine. I am healthier, stronger, wealthier, and merrier. My family is restored, united in the Spirit, and experiencing peace, joy, and love. I am led by the Spirit, and I'm going to receive more revelations from the Word because I have the mind of Christ. I am the righteousness of God in Christ. I'm redeemed by the blood of Jesus. I'm a son of God. I'm God's beloved. I'm the temple of the Holy Spirit. I can do all things through Christ. I am healed. Come on. Well, whole, complete, satisfied in all my wants and needs. Victorious, greatly blessed, highly favored, deeply loved, totally accepted, and absolutely forgiven. I am covered by the blood of Jesus. No weapon formed against me shall prosper. I'm safe because you are my refuge and my fortress. No plague can come near me and my family because I am protected by the same blood. I am not a mediocre, not common, not inferior. I'm special because I'm created in the image of God. I will do more, accomplish more, and I will excel in every way. 2020 is my year of excellence in the name of Jesus and all God's beloved. Say a big, big, big and thundering Amen and Amen. Hallelujah! Woo! Come on, church! Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. You can shout, you can clap your hands. Hallelujah! Sa pagtitiwala at sa paniniwala na ginawa na po ng Diyos ang lahat ng iyan para po sa Kanya mga minamahal. Amen. Again, good morning, church, and welcome sa ating masaya, mabiyaya, makapangyarihan na pag-aaral ngayong umaga. Amen. God is good. God is good. And all the time. Yes, praise the name of Jesus. Ngayon po ay maulan na araw. Ilang araw po ang laging nag-uulan. Hindi natin alam kung wala naman po yatang bagyo, pero talagang panahon po ng tag-ulan. And speaking of panahon, may talagang mga panahon na dumadating sa buhay po natin
na hindi po natin may iwasan yung mga bagay po na yan. So, this morning, I'd like to share with you this topic, this title, The God of All Seasons. Ayan. Hindi po star for all seasons. The God of all seasons. Ang ating pong Diyos ay Diyos sa lahat ng panahon. Ibig sabihin, ano man po ang dumating na sitwasyon o panahon sa ating buhay, mananatili po siyang Diyos, buhay, at makapangyarihan sa ating pong lahat. Amen po ba? Amen. So, the God of all seasons. Amen. Tayo po ay nasa lugar na kung saan ay may mga panahong dumarating. Well, sa ibang bansa po ay meron silang tinatawag na 4 seasons. Mga panahon po yan. Well, kung makikita po nyo dyan, yung puti ay winter of course, yung pink ay spring, yung green ay summer, at yung kulay orange ay yan po yung autumn o fall. So, meron silang tinatawag na 4 seasons. Okay? Pero dito po sa atin sa Pilipinas, dahil po tayo ay nasa tropical country, malapit po tayo sa equator. Kaya po, dalawa lamang ang ating season. Anong season natin? Kain at tulog. Yan lang ang panahon ng mga Pilipino. No. Summer or sunny, summertime and rain season. Ayan. Yan lang ang panahon. Tag-araw at tag-ulan. Yan lang ang panahon natin. Pero alam niyo po ba na ang panahon ay bagay na kung saan nagdidikta po sa atin ng kaganapan at mga pangyayari sa ating buhay at nagiging bahagi na nga po ng ating mga buhay. Kagaya po ng mga bansa na may 4 na panahon, winter, spring, summer, or fall. Okay? Sabi nung isang kanta. Sana nga tayo meron din ganun, no? Meron tayong winter, okay? So, sarap siguro kung meron tayong winter din, no? Anyway, pagpasalamat natin na ito yung panahon natin. Whatever it is, we thank the Lord. Pero alam niyo po, sa mga bansang merong 4 na panahon, winter, spring, summer, or fall, ang mga kaganapan at mga okasyon ay sumasabay din sa panahon. For example, during winter, may yelo. Of course, ang mga activities nila, doon lamang sila nakakapag-skiing. For obvious reason, kasi doon lang may yelo. Di ba? So, naglalabasan ng mga tao during this season para maggumawa ng mga snowballs at mga, ano tawag doon? Yung Frosty the Snowman, something like that. Nangyayari yan sa panahon ng Kapaskuhan. At pag panahon naman ng tag-init, summer, of course, ang mga gawain nila ay mayroong summer camp, okay? Kaya nga po, may mga camping at tatawag nga nila dyan ay summer camp. And even sa mga sporting events, nadidiktahan ng panahon ang mga sport events nila. Okay? So during summer, dyan ginagawa ang mga malaking sport events, lalo na kung ito ay outdoor. Football, tennis, walang tennis during winter. Baseball, kaya may mga season silang tinatawag. Kaya na sumasamay ang mga gawain sa mga panahon. Ang mga kasuotan din ay sabay din sa panahon. Kaya pag summer, of course, anong sinusuot ng mga tao pag summer? Sando, slippers, shorts, di ba? Kasi yan ang mga summer wear kung tawagin. At pag spring naman, nagsisimula na magsuot ng mga sweatshirt, mga sweater. At during winter, of course, dahil yung mga bubble jackets, andyan ang mga coats. Okay? Kaya sabay sa ang magiging ang moda o ang fashion ay nakasabay din sa kung ano ang panahon. Diba? Tama po ba? So, ibig sabihin, doon lamang sa panahong ganon mo dapat gawin kasi yun ang napapanahon. Dito po sa atin sa Pilipinas, 2 lang ang ating panahon. Tagkain, tagtulog, tag-araw, at tag-ulan. Okay? Pag panahon ng tag-araw, ano po mga kaganapan at okasyon? Kadalasan, ang tag-araw, ang fiesta, dyan ginagawa during ang tawag dyan? During summer. Ang mga prosesyon, mga parada, during summer. O, di ba? Pag summer na, paligan na ng basketball. O, di ba?
So, walang nagpapaligan ng basketball pagka tag-ulan. Okay? So, in other words, ito yung mga katakdaan ng panahon na kapag mayroong mga pagkapanahon ay dinidikta niya kung ano ang ginagawa ng mga tao. Kapag tag-ulan naman, of course, ano bang ginagawa? Anong okasyon pag umuulan? Naliligo sa ulan. Okay. Ang mga indoor activities happen during the rainy season. Maging ang pagkain. Di ba? Pag tag-araw, tag-init, anong masarap? Halo-halo, ice cream, palamig, di ba? Pagka tag-araw yan. At pagka naman tag-ulan, masarap kumain ng champurado, ayan, ginatan, sopas, yan yung mga panahon na yan ang kinakain natin sa mga ganong panahon. At kung medyo lumalamig na at magpapasko, panahon na yan, lumalabas ang bibingka at ang puto bumbong, di ba? Walang nagpuputo bumbong ng summer, di ba? Parang awkward kasi nga sumasabay sa panahon. Maging ang mga prutas, di ba? Ang prutas, summer, mangga. Okay? Pag magtatagulan, bayabas. Di ba? Pag Setyembre, Oktubre hanggang Nobyembre, rambutan, lansones, at durian. Di ba? So, yan ang mga panahon. Kaya, sa bagay, may mga prutas na lagi natin nakikita sa lahat ng panahon, pero wag ka. Kapag hindi panahon, ang prutas, mahal. Di ba? Kaya pag panahon ng prutas, dagsa ang kalakal, medyo mura. Pero pag hindi panahon, although may makukuha ka, may makakain ka, kaso mahal. Bakit? Ano sabi nila? Wala sa panahon. Di po ba? So, lahat ng bagay ay nakatakda sa kanyang kapanahunan. Yan po ang isipan ng tao. Maging ang Biblia, sinasabi po yan sa Ecclesiastes chapter 3, verse 1. To everything there is a season. A time for every purpose under heaven. Okay? Yan po ang sinasabi ng salita po ng ating Panginoon Diyos. But this morning, let me tell you something. Let me tell you what? Ang ating pong Diyos ay hindi nakakahon sa isang panahon. Ang ating pong Panginoon Diyos, sa kanyang kapangyarihan, He cannot be boxed. He cannot be contained in just one season. If He wants to do something great in your life, He can do it in all seasons. Kahit anong panahon. So yung aking pong sinabi sa inyo ay mga literal na panahon. But spiritually speaking, meron po mga panahon na dumarating sa ating mga buhay na sinasabi po natin sa panahon ng kalungkutan, sa panahon ng kalamidad, sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng kasiyahan, sa panahon na tayo ay pinagpapala, pinasasagana ng Panginoon Diyos. Let me tell you this, mga kapatid, ang ating pong Panginoon Diyos, He can do wonders, He can work every time. Hindi po siya napipigilan, hindi po siya nalilimitahan ng panahon. Let me share with you one verse, and sabi po sa Psalm chapter 37, verse 19. I took it from the Living Bible. Ang sabi po dito, He cares for them when times are hard. Even in famine, they will have enough. Ang ating pong kaisipan, ang Diyos mabuti kapag tayo ay sumasagana at nagkakaroon ng magagandang bagay sa buhay. Yes, it's natural upon people and upon the children of God to just thank God, worship the Lord during the time of increase, during the time when we have enough. Okay? Pero kung minsan, nangyayari na kapag ang panahon ay naiiba, para bang ang tanong, nasaan na ang ating Panginoon Diyos? Well, let me tell you this. Ang ating pong Panginoon, mabuti sa panahon na tayo ay pinagpapala at sumasagana, at mabuti rin siya sa panahon na tayo ay walang-wala. Yes, yan po ang ating Panginoon. The God of all seasons means our God is not limited by any situation or condition. Amen po ba? Walang sitwasyon, walang kondisyon na hindi kayang gumawa ang Diyos ng bagay na himala sa iyong buhay. Amen. Even when you are having enough or you are in lack, ang Panginoon gumagawa po at kumikilos. Kagaya ng ating inawit. Minsan hindi natin nakikita pero kumikilos siya. Gumagawa siya. Even though I don't see it, even though I don't feel it, you never stop doing things. You never stop working. The God of all seasons means He can work
and do wonders in any circumstance or season. God is good during winter. God is good during spring. God is good during summer. God is good during fall or autumn. Ang Diyos natin, mabait, tag-ulan man o tag-init. Rhyme yan, ha? Sana si Amiel? Ang ating Panginoon Diyos, mabuti sa lahat ng panahon, mabuti sa lahat ng pagkakataon. The God of all seasons means God can be your God in good times and in bad times. Meron kang pangit na pinagdadaanan, may maganda nangyayari sa iyo, ang Diyos nananatiling nahandyan. Hindi ka iniiwanan, hindi ka pinababayaan. It means you can trust God and thank Him in time of increase and even in time of crisis. Amen to that? Yes, that is your God. Kasi kung minsan, nadadaya tayo at nadadala tayo ng mga sitwasyon na ating pinagdadaanan at nakikita sa ating kapaligiran. When things are getting rough, when things are not going our way, anong question? Lord, bakit mo naman hinayaan ito? Panginoon, nasaan ka during these times? Ano po ang ibig sabihin nito? So, kulang na lamang na talagang isisi sa Diyos ang mga pangyayari sa buhay po natin. Now, let me tell you what, ang Diyos kaya niyang ipakita sa iyo na kahit sa sitwasyong pinagdadaanan mo, nahandyan pa rin siya at kaya niyang gumawa ng mga bagay, mabuting bagay, and even miracle after miracle to show you na hindi kanya iniiwanan at hindi kanya pinababayaan. Amen po ba? In other words, He can bless you in your season and out of season. Ano yung out of season? Yung bang, hindi ko to panahon. Well, I understand meron tayong mga topic na due season. Okay? Dadating yung talagang panahon mo. Pero kung wala sa panahon, can God do things even in your out of season? Can He bless you even in out of your season? Okay? Parang hindi ko pa panahon. Now, let me tell you this. Ang Diyos, in the natural, siguro in the natural, pwedeng ganon. Pag wala pa sa panahon, pinilit mo, well, that is a violation of the law of nature. Pero ang God, He is not under the law of nature. And He does things in supernatural way. Amen. Because His Spirit, kaya niyang gumawa ng mga bagay sa supernatural, going beyond what the nature dictates o yung sinasabi ng kalikasan. Hindi kayang limitahan, hindi kayang harangan, hindi kayang ikahon ang kapangyarihan ng Diyos even sa mga panahon na ating pinag-uusapan. Okay? Now, let me share with you some examples sa Biblia po. There was this woman, age 90 years old. Okay? Ano ang sabi? Sa natural, tapos na ang kanyang panahon. Di po ba? He is way past the season of reproduction. Passed away the season of childbearing. Alam natin yan. 90 years old, ibig sabihin, lipas na ang kanyang panahon. So in other words, kung natural, hindi na siya magkakaanak. But here is God. Yung Diyos na kahit lipas na yung panahon mo, kaya kanyang bigyan ng anak. Amen po ba? And I'm referring to this woman, old woman, Sarah. Okay? Sa kanyang edad, 90 years old, nagkaanak siya. Ano ang sabi ng science? Hindi na pwede mangyari. Bakit? Sobra na sa panahon. It is not her season. Out of season na, ibig sabihin yan. So, bakit nagkaganon? Well, God can work even in your out of season. Kahit na sabihin mong, hindi na ito yung panahon mo. And that happened to Sarah. Hindi niya na panahon magkaanak, pero pinagpala siya ng Diyos at binigyan siya ng isang anak. Say amen to that. Hallelujah! Sobra na sa panahon. Now, I'm going to share with you yung kulang naman sa panahon. Ito si Sarah, sobrang na sa panahon. Sabihin, kumbaga sa overripe na. Okay? Hindi na masarap. Okay? Parang hindi na kayang magbunga si Sarah. Sobrang na sa panahon. Now, I'm going to share with you yung isang bata naman na kulang naman sa panahon. And I'm referring to this young boy at the age of 13 perhaps. Okay? Yes. Okay, bata pa siya. Okay? Or I think 17. Well, yan ay pag-aaral ng mga scholar. Okay?
And dumating yung time na kailangan ng hari sa Israel. Okay? And this young boy is in the field. Okay? Taking care of his father's flock. So nagkaroon ng pasabi si Prophet Samuel kay Jesse na dalhin ang kanyang mga anak ay ipunin sapagkat mag-a-anoint siya ng susunod na hari. Nandun lahat ng kanyang mga anak at nagrumampa sa harap ni Samuel, pero wala siyang napili at sinabi ng Diyos, wala diyan. Ano ang sabi niya? Ano sabi ni Samuel kay Jesse? Wala ka na bang anak? Ito na lang ba? So, yung tatay, he did not even recognize David to be qualified as a qualified candidate. Bakit? Hindi niya alam na yung anak niya ay wala doon at he did not mind. Okay? Kasi ang sabi ni Samuel, nasaan ba? Nandito na ba lahat ng iyong mga anak? So David at a very young age, he was not qualified, has no military experience, has no managerial skill. So wala siyang karanasan, wala siyang experience, very ruddy, very young. Okay? Ibig sabihin, hindi pa panahon. Wala pa sa kanyang panahon. And yet, here is Samuel anointing David to be the next king of Israel. Hallelujah! Oh, you know what? God can work. God can do wonders. Kahit na sobra ka na sa panahon, kamukha ni Sarah, at kulang ka sa panahon, kamukha ni David. Ano po ang ibig nating sabihin? So, ang Diyos, kaya niyang gumawa, kaya niyang kumilos in all seasons. Kahit panahon mo o hindi mo panahon, kahit sabihin natin na parang hindi dapat mangyari, pero nangyayari. Yan po ang ating Panginoon Diyos. He does wonders. He performs miracles. Kahit na nga po sinasabi natin, parang imposibleng mangyari. God does things kahit na parang it doesn't make sense. But to God, lahat po ng bagay ay nangyayari ayon sa kanyang kagustuhan, ayon sa kanyang kapangyarihan, kahit na nga po iba sa ating inaasahan. Amen. Now, let me go back to the verse na akin pong sinare sa inyo kanina a while ago, Psalm 37:19. The first verse I mentioned to you, I took it from the Living Bible. So this time, let me share with you what Amplified Version says. Sabi po dito, Psalm 37:19, they will not be ashamed in the time of evil. Kanina, time of famine, disaster. Okay? This time of evil. Ibig sabihin, kahit masama ang panahon, kahit na parang, ayan, kamukha ng pandemya, masama ang panahon, this can be considered as evil time. Okay? Masama ang panahon. And in the days of famine, they will have what? Plenty and be satisfied. Hallelujah! So kahit masama ang panahon, kahit na may taggutom, kahit may salot, anong sabi ng Panginoon? Wala sa akin yan. As if God is saying, hindi ako apektado niyan. Okay? I can bless you, I can prosper you, kahit sa panahon na merong taggutom, kahit sa panahon na may pandemya, kahit sa panahon na may crisis. Ang sabi po nila, it is very hard to prosper in time of famine. Ang hirap po talagang managana, ang hirap talagang umunlad sa panahon na may krisis. Okay? But let me tell you what, ang Biblia po ay nagsasabi sa atin that God can increase you even in time of crisis. So you can increase in time of crisis. Why? Because we have a God of all seasons. Ang Diyos po natin mabait. Ano sabi natin kanina? Mabait siya, hindi lamang sa panahon na maganda ang nangyayari, but even during the time that you are facing difficulties in life, our God is still a good God. Say amen to that. So therefore, you can increase in time of crisis. Let me share with you one story in Genesis chapter 26, wherein a man was so blessed during famine. Let's start reading verse 1. Sabi po dito, there was a famine. Say famine. Ano yung famine? Taggutom. There was a famine in the land, besides the first famine that was in the days of Abraham, in the days of Abraham. And Isaac went to Abimelech, king of the Philistines in Gerar. So what is the context of this chapter 26? Meron pong famine, meron pong disaster, merong crisis. Okay? To describe the situation, sabi po ng Biblia, may taggutom.
sa panahong ito. Okay? So, pero ano po ang nangyari? This time of crisis, may ginawa po ang Diyos sa buhay ni Isaac. Okay? Si Isaac po yung anak ni Abraham. And what happened? Now, let's jump to verse 12 and verse 13. Then Isaac sowed in that land and reaped in the same year. Say same year. So it was during the famine. It was during the crisis when Isaac sowed in that land. Nagtanim siya during the same year, same season. Isa lamang ang panahon, taggutom. And he reaped, sabi ng Biblia, umani siya ng same year din na yon, 100-fold. And the Lord what? Blessed him. Hallelujah. So you know what? God cannot be contained. God cannot be stopped by a season, by mere season na sasabihin mo, taggutom at mahirap sumagana, mahirap umunlad, mahirap mag-ani ng ganyang klaseng ani sa panahon ng taggutom. Okay? But the Lord blessed him. Verse 13, the man, referring to Isaac, began to prosper and continued prospering until he became what? Very prosperous. Hallelujah. Wow. During famine, how could you have prosper? How could this person prosper in such a way that he became very, very prosperous? Amen. And mind you, it was during a famine. Now, church, listen. Sa ating mga kaibigan, our God is a good God. Ano ang sabi natin kanina? God is good? God is good. And all the time includes this crisis. All the time includes this pandemic. Hallelujah. Amen. So, we can enjoy God's blessing and the prosperity and all, even in this time of crisis. Say amen to that. Amen. Alam po ninyo, nagbabago ang panahon. Sabi nung kanina may mga nag-share, parang talagang ito na yung panahon natin na hindi mo maintindihan nangyayari sa atin yung ganitong panahon. Okay? Sa panahon na tayo ay malaya, sa panahon na tayo ay nakakagala, at sa panahon na tayo ay payapa at pinagpapala. Pero dumating itong ganitong kapanahunan. Pandemya, krisis, kakulangan, quarantine. Dumating po ang panahon na talagang hindi natin inaasahan at lalong hindi natin kagustuhan. But let me tell you this, mga kapatid. Ang panahon nagbabago. The season may change, but your source never changes. Pwedeng mabago ang panahon, pero ang pinagmumulan ng lahat ng mabuting bagay walang iba kundi ang ating Panginoon at hindi po siya nagbabago. Say amen to that. Amen. Hallelujah. God never changes. Your season may change. Pwedeng kahapon maayos, ngayon hindi na. Pero gusto ko po sabihin sa iyo, yung pinagmumulan ng mabuting bagay sa buhay po natin, kailanman hindi po siya nagbabago. May tag-araw, may tag-ulan, may tag-init, may tag-yelo, may tag-lagas, may tag-sibol. Nababago po yan. Pero ang ating pong Diyos, Diyos po siya sa lahat ng panahon. Amen po ba? Sa lahat ng panahon, magpupuri tayo. Sa lahat ng panahon, mag-aawitan tayo. Sa lahat ng panahon, sisigaw natin, napakabuti ng ating Panginoon Diyos. Amen to that. Amen. Hallelujah. And you know what? Kahit po sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, ang hirap ng buhay at parang mahirap imagine na ikaw ay makakaahon dito o makakalampas dito. The economy is heading for a disaster, something like that. Well, let me tell you this. Even your situation suggests for a disaster and heading to a state of misery. Pwedeng nating sabihin yan. Pero huwag po kayong mag-alala. Okay? Kahit nga po sa gitna ng disyerto, okay? God can prosper you even in the desert. And that is exactly what this verse suggests, na kahit po sa gitna ang disyerto, wala kang makikitang masyadong buhay dyan. Pag sinabing disyerto, mainit, walang maliban kung magkaroon ng oasis o misang parang
tubig sa gitna nito. But sa kalawakan ng disyerto, wala kang makikitang form of life. Okay? Walang maliban na talagang yung mga hayop na naandun lang sila, pero wala kang makikitang sign ng green plants or whatever para makita mo na may mga in other words, wala kang makitang kagandahan. Okay? But you know what? The Bible suggests, let me read to you Psalm 35 verse 1. The wilderness and the wasteland, so yan ang description ng Bible, shall be glad for them. And the desert shall rejoice and blossom as the rose. Wow! The Bible is telling us that in this kind of situation, okay, wilderness, wasteland, desert, okay, they will rejoice. And as a matter of fact, there will be roses that will bloom. May mga lalago, may mga tutubo. It shall blossom abundantly and rejoice even with joy and singing. Can you imagine that? In a wasteland, in a desert, may tumutubo, merong mga magandang bagay na nakikita, nangyayari. Well, it suggests one thing. Okay? Ang ating pong Diyos, kaya kanyang pagpalain kahit po ang iyong nilalakaran ay kamukha ng isang disyerto. Even when you are in a situation that is so difficult, that is so troublesome, ang Diyos po, He can always turn things around for you. Amen po ba? Ang ating Diyos, kaya niyang baliktarin ang lahat ng pangyayari sa buhay natin. So our country is facing such a very difficult time. Nahihirapan po ang ating mga leaders. Nagsisikap ang lahat para mabigyan, ma-address ang ating pong kalagayan. At maging ang mga mamamayan po, tayo pong lahat dito, and even Christians like us, ay nagkakaroon din po at din dumadaan sa ganitong uri ng buhay na hindi natin may iwasan. But you know what? The Bible is very reassuring. The Bible is very a hope for all of us. Nagbibigay po ng pag-asa ang sinasabi po ng salita ng Diyos that even in the desert, meron pong tutubo, meron pong lalago at meron pong mabubunga na magandang bagay. God is really working beyond our thinking and beyond our imagination. Who would have thought, sino nga ba makag-aakala na sa kabila ng famine, mayroong sasagana at lubos na pagpapalain. So, sino ang mag-aakala na sa panahong ito ng krisis, ikaw ay lubhang pagpapalain ng ating Panginoon Diyos? Hindi po imposible yan sapagkat ang ating pong Diyos kaya niyang gumawa ng mga bagay higit sa batas na idinidikta ng panahon at higit sa ating mga inaasahan at higit po sa ating inaakala. Our God is good when we are having enough, and He is equally good when we are in lack. Amen po ba? Amen. So church, ngayon pong umaga, it's very encouraging, it's very strengthening, it's very establishing. Okay? Ito pong mga salitang ito na atin pong pinagbubulay-bulayan. Okay? That even in dark times, even in evil times, kahit maging masama ang panahon, kahit na nga po dumadating sa panahon tayo, gipit na, hirap na, kapatid, huwag kang bibitaw. Kapatid, huwag kang mag-aalinlangan. Ang Diyos laging may inihahandang mabuting bagay sa iyo at kaya kanyang pasaganain maging sa ganitong panahon. Say amen to that. Amen. So, Pastor, paano masasabi yan? Saan ako kukuha? Ano ang aking gagawin? Paano ko magbe-venture sa ganyan? Don't think of the ways sa iyong sariling kaparaanan. Yes, sa ating sariling tingin, mahirap paano mangyayari yan. Pero ang ating pong Diyos, kayang gumawa ng mga bagay, ano sabi ng Biblia, kahit nga po higit sa ating pong inaasahan at inaakala, even beyond our wildest imagination. God can do wonders in your life. And I just declare sa umagang ito, kapatid, ngayon pa lamang,
ang Diyos gumagawa na at kumikilos sa iyong kabuhayan, sa iyong trabaho, sa iyong hanap buhay. Ang Diyos kaya niyang i-increase ang iyong kita. Ang Diyos kaya niyang pagpalain ang iyong hanap buhay. Maliit man yan, pero laging sapat at higit pa ang kayang ibigay ng Diyos para sa iyo. Wala kang trabaho ngayon, huwag kang mag-alala, huwag kang malungkot. Ang Diyos may kayang gawin sa buhay mo. Hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pambayad dito. Ang Diyos may inilaan na mabuting bagay para sa iyo. You just believe that the Lord is so much involved in your life and He has already prepared something good para sa iyo. Ang plano niya, napakaganda. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and what? A future. And your future is already decided. At anong klaseng future yan? Kay Jesus, napakaganda ng iyong kinabukasan. Amen po ba? Amen. Hallelujah. So, this situation, let God prove to you what He can do, what wonders He can do. What wonders He can do, not only during times of wellness, but also during times of crisis. Hallelujah. Say amen to that. Amen. Amen and amen. Praise God. At napakabuti po ng Diyos upang hindi niya gawin sa iyo ang katotohanan ito. You just need to believe. You just need to open your heart this morning. You just need to open your mind to the Lord. At sabi mo, Lord, hindi ko maubos maisip, pero niwala ako, kaya mong gawin. Nasa panahon ako ngayon na hindi ko gusto. Nasa panahon ako ngayon na nahihirapan ako. Pero kagaya ng sinabi ng mga salita, walang panapanahon sa iyo. You can prosper people even during famine. You can bless people even during the time of crisis. At yan ang aking inaasahan, yan ang aking tinatanggap mula sa iyo. Amen? Praise God. Kahit na wala sa panahon, sobra sa panahon, kulang sa panahon, ang Diyos kayang kumilos at kaya niyang gumawa ng mahimalang bagay para sa iyo. Why? Because our God is the God of all seasons. Amen? Hallelujah. Praise the name of Jesus. God is good. All the time. God is good. God is good. And all the time. Yes, He is good all the time. And our God, He wants to prove that He can bless you with so much more even during the times that we least expect. Amen? Hallelujah! Magugulat ka. Bukas, itong linggong ito na darating, may magandang bagay na mangyayari sa iyo. Sasalubungin ka, sasalubungin mo ang pabor ng Diyos. Hallelujah! Magugulat ka. He is always surprising us daily. Amen? Ng mga mabuting bagay na gusto niyang ipagkaloob sa atin. Huwag kang mag-alala. Kung wala ka pa nito, kung wala ka pa noon, kung wala ka pang boyfriend, kung wala ka pang girlfriend, huwag kang mag-alala. Kung wala ka pang trabaho, kung wala ka pang bahay, huwag kang mag-alala. Okay? Kung wala ka pa nung bagay na iniisip mo, God can do wonders sa lahat ng sitwasyon at sa lahat ng panahon. Magugulat ka isang umaga, pagising mo, wow! Just like what we discussed last Thursday, nung natulog si si Adan, pagkagising niya, andyan na si Eva. Okay? So, matulog ka, pagkagising mo, wow, thank you Lord. Bubulagain ka ng napakagandang pagpapala, biyaya ng Diyos para sa iyo. Say amen to that. If you believe that, receive that, magsabi ka ng amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Let me just pray for you. Yes, Father God, thank you so much. We bless your name. Salamat po sa kapahayagan at sa katotohanan ngayong umaga na nagbigay kalakasan, pag-asa po sa aming lahat. That we can rebuke the thinking na mahirap sumagana sa ganitong panahon. You have proven yourself time and again na sa lahat ng panahon, kaya mong kumilos. Kaya sa lahat ng Panginoon, kapasalamat kami. Kaya mong kumilos sa panahon ni Sarah, na lampas na sa panahon, pero ng anak. Si David naman, wala pa sa panahon, pero naging hari. That proves something, Panginoon, na kaya mong kumilos at gumawa kahit na po ano ang sitwasyon at panahon sa aming buhay.
hindi kami nililipasan ng pagpapala. At lalong hindi sasabihin maaga pa. All you can do is just bless us and bless us more. Salamat po. Tinatanggap po namin yung kapahayagan na yan. At ngayong umaga, magsilbing kalakasan sa iyo, kapatid. Magsilbing buhay sa iyo. At magbigay ito ng malaking pag-asa na sa kabila ng pandemya at sa kabila ng krisis na ating pinagdadaanan, God can always cause you to increase and flourish. Maraming salamat. Tanggapin mo yan, kapatid, para sa iyo yan. At alam ko na hindi lamang pagpapalang pisikal at material ang ihanda ng Diyos para sa iyo, higit sa lahat, pagpapalang spiritual, that you will also flourish, that you will also increase, that you will prosper in your spiritual needs, in your spiritual life. Na lalo kang titibay, lalo kang lalago, lalong lalalim, lalo magkakaroon ka ng napakalapit na relasyon sa ating Panginoong Jesus. Maraming salamat. Tanggapin mo yan, kapatid. Sa pangalan ni Jesus, ikaw yan. Let God prove to you that He can bless you and bless you even more, even in this time of difficulties. In trying times and hard times, ang Diyos kaya Kanyang pasaganain at kaya Kanyang pagpalain higit at higit pa sa iyong inaakala. Hallelujah! Tanggapin mo yan. At kung meron sa atin dito na ngayong umaga ay nakatutok at hindi pa siya nagkakaroon ng lubos na kaunawaan, lubos na pagkakataon na maranasan niya ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay, pagkakataon mo ito, kaibigan, upang ibukas ang iyong puso, manampalataya at paniwalaan ang tinapos na gawa ni Jesus doon sa krus. Kung nais mo magkaroon ng isang totoong relasyon sa Kanya, papasukin mo siya sa iyong buhay, tanggapin mo siya bilang Panginoong Tagapagligtas. And you can say a prayer like this: Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong ginawa para sa akin. Naniniwala ako na ikaw ay namatay sa krus para sa aking kasalanan at sa aking katubusan. Ngayon ay tinatanggap kita sa aking buhay, pinapapasok kita at kinikilala bilang Panginoon at tagapagligtas. When you pray like that, kapatid, ngayong umaga, si Jesus ay nakasama mo at si Jesus ay naging tagapagligtas sa Panginoon mo at ikaw ay binilang na isang anak ng Diyos. Na magsimula ka sa isang relasyon na may enjoy mo ang kanyang pagpapala at lalo maging malalim sa kanyang biyaya. Maraming salamat, Panginoong Jesus. At ngayon, patuloy niyong tanggapin na masaganang biyaya at ang pagpapala ng ating Panginoon Diyos sumagana sa buhay mo ng lubos-lubos sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng malakas na Amen. Amen and Amen. Hallelujah! Thank you, Lord. Amen and Amen. Tayo po ngayon ay tatanggap ng komunyon. At kung meron po kayong mga hawak at kasama ninyo yung mga sangkap, ay samahan niyo po ako sa panalangin. Amen? Tayo po manalangin. Minsan pa amin Panginoon Diyos, amin pong tinatalaga sa inyo ang mga sangkap na ngayon namin pagsasaluhan ang tinapay at katas ng ubas na simbolo at kumakatawan ng iyong katawan at dugo na ngayong umaga ay aming pagsasaluhan. Father God, we just pray that you bless, sanctify these elements, and as we partake of it, we're going to receive also the manifestation of every good thing, of every bit of blessing that you have prepared for us because you have already done it on the cross. And we believe that the manifestation of our healing, wellness, blessing of long life, and continued protection through your precious blood will be experience, will be ours today. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen and Amen. Okay? Yes, thank you, Lord. Tayo po ay sabay-sabay natatanggap ng komunyon. At kung meron na po kayong mga hawak na mga sangkap, kilalanin po natin na ang tinapay, the key is actually kilalanin. Okay? Hindi lamang alalahanin. Sabi kasi, remember, yes, we do remember, but we also discern. Sabi ni Paul, by not discerning, hindi sila nakinabang doon sa totoong kapahayagan
bakit tayo nagko-communion. Okay? So, kilalanin natin na ang tinapay, pangkaraniwan, and yet, it symbolizes the extraordinary body of Jesus, which was bruised, broken, and beaten. Okay? Ano sabi ng Biblia? By His wound and stripe, we are healed. Kilalanin po natin na kapag kinain po natin tinapay, ang kinakain po natin ay ang kapahayagan na ang katawan ni Jesus na sugatan para sa ating kagalingan. What you are claiming and what you are receiving is actually the healing that the body of Jesus has brought us. Sabay-sabay natin kain ng tinapay, claim your healing, wellness, and wholeness as I claim mine in Jesus' name. Amen. Alam niyo po, kagabi hanggang kanina, kahapon hanggang kagabi hanggang kanina, I'm not really feeling well. Nahihilo po ako, mukha ni Sarah. Kanina hanggang umaga po. Pero sabi ko po sa inyo, pag tumatayo ako dito, para ako nagiging Superman, okay? And especially receiving these elements ng communion, I do believe that talagang ang Diyos, siya po yung totoong nagbibigay sa atin ng kalakasan at kagalingan. Amen? So, ang katas po ng ubas ay simbolo ng dugo ni Jesus na nagpatawad po sa lahat ating mga kasalanan. Inumin natin ito sa titiwala at sa paniniwala na patuloy tayong tatakpan ng kanyang makapangyarihang dugo para sa ating patuloy na pag-iingat, kaligtasan, lalo na po sa mapanganib ng COVID-19 in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Hallelujah. So, how are you doing this morning, mga kapatid? God is good. Wala na yung mga katao dito. All the time and all the time, God is good. Yes. So, sa ating pong misampa, pagsasama-sama, pinupuri natin ng Panginoon. At salamat po sa inyong panambahan together with us. Amen. And we thank the Lord for continuously joining us every Sunday, 9:30 a.m. At sa lahat po ng gabi ng ating pong gawain. Continue to support the Redeemer's Grace Christian Fellowship Ministries and palaging dumalo at sumama. Huwag natin pagwalang bahala po ito. Ito po yung ating kalakasan. Ito yung ating kasiyahan. That whenever we hear the revelation of the finished work of Jesus, especially preached during Sunday and nightly, tayo po ay tumatanggap din ng kasiyahan, ng kalakasan, ng pagpapala mula po sa Kanya. So, do join us every night, prayer covenant at 8 p.m. And during Thursdays, sa ating pong midweek service. Amen? And of course, Sunday, lagi po tayong dumalo. Mag-aya pa po tayo. And siguro, the most convenient and easiest way is to like, pagkatapos, i-share po ninyo. Ha? Andali kayang mag-share. Alam nyo, segue lang, no? Pagka nag-witness tayo, kailangan mo pang harapin yung tao, minsan kinakabahan ka pa. Eto, click mo lang. O, di ba? So, siguro ito yung during this online period, okay? Ito yung way natin na we can share the Word of God. So, share mo, nag-host ka ng watch party. Huwag kang mahiya, hindi na ikaw magsasalita eh. So, mag-host ka ng watch party and let your friends know Jesus and let your friends also be blessed every time na tayo po ay may mga gawain. Amen? Okay? Youth Nightlife happens every other Friday. So this coming Friday, meron ba kayo this coming Friday? Nasusunod na Friday pala, okay? So meron silang Youth Nightlife. Attend our online D groups and G groups. Okay? So wag natin pagwalang bahala, kailangan ng mga kapatid natin yan. Hallelujah. Happy birthday sa mga nag-celebrate. Oh, nandyan naman si Eliza Jeremy. Mukhang hanggang din nagpapakain to. Happy birthday sa lahat ng mga nag-celebrate. Magsa-celebrate na kanilang mga birthdays. God bless you more and more. Share Heaven! Continue to support our Share Heaven. Giving people a taste of heaven here on earth. Hallelujah! Okay, kung kayo ay, of course, continue to be a
a good steward, faithful steward. Alam po ninyo, I keep on saying this. Kung merong isang panahon na kailangan natin at tayo po ay masayang magbigay sa Panginoon, it is during this time. Lalong masusubok ang ating faith and yung ating generosity na tayo po ay maging faithful sa ating pagtatides and sa ating pag-offering. Amen? So, once more, the Redeemer's Grace Christian Fellowship and Ministries wishes and declares the blessing of the Lord be upon you. Pagpalain ka ng Panginoon at ingatan ka. Maliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha at mahabag sa iyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at lagi kang bigyan ng kapayapaan. Pagpalain at ingatan ka. Ilayo ka sa lahat ng kapahamakan at patuloy mong maranasan ang masaganang pagpapala ng Diyos maging sa panahon na meron tayong mabigat na pinagdadaanan. Let God prove to you that He can be your God in all seasons. Your God sa lahat ng panahon, sa lahat ng sandali, magpupuri ka sa pangalan ng Panginoon. Tanggapin mo ito, kapatid. Ang pinagpala ng Diyos, pinagpala nga niyang lubos, at ikaw yan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Lahat mo tayo magsabi, sumigaw ng malakas na Hallelujah! Sa lahat ng panahon, puso ko'y magpupuri, aawit sa'yo, magmamahal sa'yo. At sa bawat sandali, ako'y nasasabik sa'yo, O Jesus, ikaw ang buhay ko. Di naman, saan man, ako'y di mo iniwan. Kailanman, saan man, di mo papabayaan. Magpakailan ka man. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, puso ko'y magpupuri, aawit sa'yo, magmamahal sa'yo. Ako'y nasasabik sa'yo, O Jesus, ikaw ang buhay ko. Kailanman, saan man, ako'y di mo iniwan. Kailanman, saan man, di mo papabayaan. Magpakailan pa man, magpakailan pa man, magpakailan pa man, magpakailan pa man, magpakailan pa man. Happy Sunday, RGCF. God bless you all. Hallelujah.